Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po ngayon ay magkaroon ng prayer devotion at atin pong hanguin ang insights na pag-uusapan po natin ngayon mula po sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 3. Basahin ko po, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Sa Tagalog, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ang atin pong paksa na pag-usapan ngayong umaga ay may pamagat na spiritually prosperous life. Sa atin pong binasang teksto, ang ibig sabihin po ng poor in spirit doesn't mean poor in spirituality, the literal meaning. Poorness of spirit involves in this context means humility or kapakumbabaan. Then contentment, yung kapag ang tao kontento sa buhay, masaya po siya. And then submission, pagpapasakop sa Diyos. Pag tayo ay may kapakumbabaang loob, madali sa atin na tayo ay sumunod at magpasakop sa Diyos. Ganon din, kapag tayo ay may kapakumbabaang loob, dito nakikita natin ang malalim na pagpapakahulugan natin, ang pagtanaw po natin ng utang na loob bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon. So it doesn't mean that being poor in spirit na sinasabi po dito, it means poor in spirituality. Makita po sana natin ang abundant life ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng kapakumbabaang loob at tayo ay matuto ng bagay na pagiging kontento at matutunan natin na magpasakop sa Diyos at ang ideya o kaisipan na bilang pagtanaw sa ating Panginoon sa kanyang pagliligtas po sa atin. Matutunan po natin ang magpasalamat po lagi sa Diyos. Now, number 1, be aware of your spiritual need. So what are the essentials of a growing, mature, intimate love relationship with Jesus Christ? Sinasabi po sa teksto na ating binasa, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ito po ang susi upang tayo ay managana sa pagkaunawa sa kalooban po ng Diyos. Living prosperously spiritually. Now, Jesus used a powerful word for poverty, meaning such a person would literally starve to death if he doesn't get immediate sustenance. Physically, sa buhay na ito, pag tayo ay walang kakayahan na magpatuloy na maibigay ang ating pangangailangan, tayo po ay mangangayayat, magkakasakit, at hindi na magpatuloy na mabuhay pa. Pero po ang tinatawag po nating poor in spirit dito ay hindi yung physical na karukaan, kundi ang karukaan natin sa harap ng Panginoon, patungkol po sa mga spiritual na bagay na dapat po nating matutunan. So ibig sabihin, nangangailangan po tayo ng kung sa physical na katawan na tinatawag nating essential sustenance, ang ating kaluluwa o espiritu, upang magpatuloy na lumakad sa buhay na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy nating nasain ang mga bagay na dapat nating matutunan mula po sa salita ng Diyos. Sa mga hindi po mananampalataya at hindi ligtas, sana po patuloy po nating hanapin ang kalooban po ng Diyos. At sa mga nagsitanggap sa ating Panginoon at may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, ligtas sa kahatulan ng impyerno at mapapalangit ayon sa pangako at salita ng Diyos. Ito po ang unang hakbang ng pagkakaroon natin ng kasaganaang spiritual. Ibig sabihin, nagsisimula ang paglakad sa buhay Kristiyano pag ating tinilikda ng kasalanan, binuksan ang ating mga puso at tinanggap ang Panginoong Hesus. Itinuring niya po tayong anak
nagkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan po nito, palagi po nating hanapin at kauhawan ang salita ng Diyos sa ano pong paraan. Pangalawa po, let us turn into Christ. So moreover, this principle of realizing our spiritual poverty is not only true of the person who has never become a Christian, but it is also true of all believers. We grow spiritually as we become aware of our personal needs and turn them over to Jesus Christ. Ang pangailangan po ng ating kaluluwa ay hindi lamang matatagpuan sa kung anong bagay dito sa mundo, kundi ang mga ito ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Siya ang makakatighaw ng ating mga uhaw, at siya ang makakatighaw ng mga bagay na pangangailangan nating espiritual. Ito po ang paanyaya sa atin lagi ng Panginoong Hesus. Matatagpuan po sa John chapter 7 verse 37. Nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Tinutukoy ng Panginoon ang mga nasulat na awit ng propeta o mga propeta na matatagpuan sa Salmo, chapter 63 verse 1 and 2. Ito pang sinasabi, O Diyos, Ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. So malinaw po na binabanggit ng Panginoon dito na patuloy po tayong mauhaw sa salita ng Diyos. Patuloy po nating hanapin ang kalooban ng Panginoon. Ito lang po ang paraan kung paanong ang ating karukhaang espiritual ay patuloy na lumago sa pagkaalam sa kalooban po ng Diyos at paglakad sa Kanyang inilaang buhay po sa bawat mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa mga salita nyo na aming napag-aralan po, Ama. Patawarin po kami, madalas po kami, O Diyos, na nangihina sa mga kaalamang espiritual dahil sa aming kapabayaan at mga pagkukulang. Patuloy nyo nga po kaming turuan at malakaran po namin, O Diyos, na patuloy naming matutunan ang inyong kalooban at patuloy naming hanapin, kauhawan ang iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na biyayang ibinubuhos niyo po sa bawat pamilya. Salamat po, Ama, sapagkat dinidinig mo ang aming panalangin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po.